Siya miss dyan. Uy! Ha? Alam mo yun, pagka nahihirapan ka, syempre, nahihirapan din ako nun. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon at sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Gawan po natin ng reaction video, yung vlog po ni Kalinga Prab kay Beyonce, kung saan meron po tayong ilang i-highlight po dito. Actually, meron lang po akong dalawa na gusto ko pong i-share po sa inyo. Bukod po siyempre doon sa iba pang mga pampakilig, ano mga kalingap. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Dahil dito po, parang nagdadalawang isip po si Beyonce. Tapos yung isa pa po, parang hindi po siya nagpaalam kay Edo. So maya-maya po yan. Kaso nga lang po, paalala mo na si Kuya Julay, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron din po tayong Facebook page, Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwedeng i-like at saka po i-share yung ating mga upload po doon. So maraming salamat po sa inyo. Tapos sina Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, saka po si Jabber Sniper, at sila Will of Malalag, supportahan din po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung patungkol po dito kay Beyonce at saka po kay Edo, na kung saan po, sa ngayon, medyo marami na rin pong nanonood, mga Kalingap. Nagugustuhan na rin po yung kanilang tandem o kaya yung kanilang love team. Marami na rin po sumusuporta. Kahit po may mga bashers, mayroon po talaga mga grupo na kung saan sinisiraan po talaga sila. Pero gaya po ng advice ni Kalinga Prab nung nakaraan, huwag lang pansinin. Ano po? So ngayon po dito sa episode po na napanood po natin sa vlog ni Kalinga Prab, meron po akong dalawang highlight na gusto ko pong ipanood po sa inyo. O kaya pag-usapan po natin. Ano po? Pero bago po yun, gusto ko po munang isingit yung, yung parang pampakilig muna natin ng konti. Na kung saan po, nung dumalaw po si Kalingap Edo, nung dumating doon sa pwesto ni Beyonce, napag-usapan po kung ano po yung sadya nila. Ito panoorin po natin at pakinggan yung sinabi po ni Kalingap Edo. Ito po yun. So, ano bang sadya natin ngayon Ang dito? sadya natin dito. Titignan. Ako, sadya ko lang siya eh. Ano sadya niyo ba dito sa lupa? Sa amin po kasi ang utos sa amin, yung lupa. Oo, utos sa amin. I-survey yung lupa. Titignan natin yung lupa ngayon kung okay ba. Pero mas maganda yung survey mo. Siya pala. Dahil po mga babayan po natin, yun po yung patikim muna natin. Yung pampakilig ni Kalingap Edo kay Beyonce. Ngayon po, isunod na natin yung isa po sa highlight na gusto ko pong i-share sa inyo. Una, yung pag-mumuse po ni Beyonce doon po sa barangay, doon po sa basketball tournament. Kasi dito po, nabanggit yung nanay niya na mag-mumuse nga siya. Tapos dito po si Beyonce, napansin natin, tumingin sa nanay niya. Medyo parang sumesenyas na wag mo lang sabihin ang dating. Paano masabi? Kaso nga lang po, nasabi na. So panoorin po natin yung scene na yon. At siyempre po, si Kalingap Edo dito, may mga ilang sinabi rin po. Kaya pala eh. Busy ka pala pagtinda, Beyonce ng halo-halo. Siya miss dyan. Uy! Ha? Siya pa miss. Siya Muse? Sa barangay? Dito tayo po sa Mercedes. Wow! Grabe! Congratulations, miss ka pala. Oo. Basketball. Hindi ko nagustuhan yun. Kailangan may store. Ha? Dito nagugustuhan ni Edson. Hindi ko kasi alam yun eh. Ha? Hindi nagsabi. Hindi mo alam? Hindi nagpaalam. Hindi ko na papaalam. Dinilig pa naman sana ako. Kaso ang maganda kasi dapat ikaw escort. Eh hindi pala ikaw. Di wag na. Hindi tayo papayag. Okay lang. Cancel na, cancel. Pwede. Baka tayo magalitan ng barangay. Oo. Pero sa'yo, Eds, ayaw mo talaga. Okay lang. Hindi ako magsiselos guys. Pero parang iba naman yung sinasabi sa tono ng pananalita mo, hindi ako magsiselos yun. Iba yun sinasabi sa ginagawa. Okay lang po yun. Okay, sinabi niya okay. Ikaw magtanong siyempre. Hindi ka pa nga nagpayag, nag-okay na siya. Okay sa akin lahat. Wala tayong karapatan tumanggi. Sa mga kababayan po natin, medyo parang alanganin si Beyonce po dito, Mukhang naipit ng konti dito, Bagamat sabi po ni Kalingap Edo, okay lang daw. Kaso nga lang po, yung kilos niya, kakaiba talaga. Mukhang apektado po, mga Kalingap. Pero ito pong mas maganda, dahil sabi po ni Beyonce dito, sasabihin naman daw sana kay Edo, Panoorin po natin. May balak naman po sana tagapagpaalam. Kasi yun ako ni mama.
Kuya Edo, anong masasabi mo doon sa paalam ni Ate Biancy? Approve naman sa akin yun. Approve naman sa akin. So kung kabahin po natin, so dyan po sa stage na yan, mukhang okay naman na, no? Pero alam nyo po ba, doon po sa later part po ng vlog na yan, after po na bisitahin yung parang potential na tatayuan po ng bahay, yung lupa, napag-usapan po uli nila ito, ituloy po natin. Dahil si Biancy Juan nagpapaliwanag po dito. Sa basketball po. Sabihin ko pa sana yun kasi inunado ako ng mama. Wala po ako ng escape po namin. Ay, hindi lang. Hindi po pala narinig kay mama mo yun. Wala na. Di balak man po akong sabihin. Hindi ako naniniwala. Ang sakit, guys. Ouch. Ang sakit. Ay. Ano bang gagawin mo dun? Ha? Masayaw ka yata dun eh. Na-model man. Model. Yung ano ko lang naman po yung jersey po na. Hmm? Jersey ko? Yes. Wala akong jersey. Nice. Ikaw ah. Serious mo ako. Napalot naman po kay mga kulas. Ikaw talaga, napakamanhid mo. Pero mahal na kong chill, mahal na akong magagawa eh. Anong gusto mo? Ako lang dito ay susupport palagi. Sabihin ko man po talaga yun. Narinig ko na, nasabi mo na nga eh. Saan po mga kababayan po natin, yun po yung medyo naging mahaba-habang usapan po patungkol po dun sa pagiging muse po ni Biancy. Ano po? At dito po may bilin po si Edo. Kung po pwede raw po, huwag sasayaw. Basta walang sasayaw ah. Walang sasayaw. Meron no? O kasi muse bro eh. Pag muse kasi may ano yan eh. Ayan eh. May intermission yan. Okay lang. Simple lang naman po, hindi ako kumaan. Simple lang po ano. Sige, simplihan mo lang ha. Ay, sabagay. Sige na nga. Wala naman akong magagawa. Lagi namang wala eh. Sana ho okay na yon, yung portion na yon. Sana yung naging usapan nila ay naging okay. Bagamat, siyempre may mga konting sundot po kasi yung mga kasama nila dito. Pero sa tingin ko po, okay na yon. Ngayon punta naman po natin ngayon, yung patungkol naman po sa lupa na parang balak pagtayuan po ng bahay. Meron po silang pinuntahan, kaso nga lang po merong concern po si Biancy dito. Parang nagdadalawang isip po siya. Panurin po natin. Oo, hindi. Nagdadalawang isip ka? Huwag kang mag... Gusto ko sana yung mga tatayuan po ng negosyo. May strategic. Galing. Ayos. Okay naman yung Benson. Kapag business. Ano pa lang ito? Para survey pa lang. Survey pa lang naman. Tingnan pa lang natin. Tama yan. Kasi kung... Mali natin, may mas makita pa tayo mas maganda. At... Yan. Kakaunti po dito ang ano kasi. Yun lang po siguro. No? Ilan square meter ito? 100? 500. 500? Gandulo. Dito po sa area na to medyo ano to. Parang medyo malayo na sa ano. Medyo malayo talaga. Sa diet. Hindi masadait kahit sa mga bahayan sa ano. Malayo din sa barangay ng konti. Siyempre mga kababayan po natin, yun po yung binanggit ni Biancy. Parang ang gusto niya sana, kung po pwede, yung parang hindi maaapektuhan po yung negosyo nila. Yung maraming tao sana. Kasi dito raw po parang medyo malayo-layo po yung mga kabahayan. Parang kung sa market siguro, ang dating ay kokonti yung potential market. Kaya siyempre ho, yung parang magiging benta sa palagay natin, medyo maliit din po. Pero huwag tayong mag-alala kasi dito po, binanggit din ni Kalingap Edo na si Biancy pa ang masusunod. Siyempre ang ating priority is kung anong gusto nila. Biancy. Kasi kung matira siya sa hindi nila gusto, baka kagaya ng ating mga dating tinulungan, di ba? Ano rin. Baka layasan na eh. Baka i-abandon na yung bahay. Hindi mo din gusto, pwede ka makitira muna sa bahay. Yan po yung concern ni Edo kay Biancy. Dahil sabi niya nga,
Kung nahihirapan daw si Beyonce, parang nahihirapan din po siya. Alam mo yun, pagka nahihirapan ka, syempre, nahihirapan din ako nun. Yan po ang kababayan po natin. Ngayon, dagdagan po natin ng konti, yung konting pampakilig po. Dahil dito po, nung lumabas po sila, medyo mainit, kaya in-offer po ni Kalingap Edo po yung kanyang jacket. Ito, panoorin po natin. Wala. Marulit ba ka? Ako ba yung? Alam mo, hindi pwede yan. Baka mangisip ako. Buti ako. Malaki ako. Malayo ba yun? Isang pa. Isang pa? Okay lang sa akin mangitim. Yan mga kababayan po natin. Ngayon, dagdagan po natin. Panoorin po natin yung part na kung saan, yung para bang alanganing hahawakan yung kamay o kaya mag-a-appear po sila. Ito po yun. Tapos idugtong po natin to, yung mga titigan po nila at binanggit po ni Kalingap Edo dito na okay lang siya kapag nakikita po si Beyonce. Panoorin po natin. Basta nakikita kita, okay naman lagi. Yan po yung bonus natin patungkol po sa mga pampakilig. Bagamat siyempre ho, marami pa rin pong mga eksena po doon, kaso nga lang po hindi na natin ipapakita isa-isa. Kasi alam ko rin po yung iba sa atin, napanood na rin po yun. Ano mga kabayan natin? Ngayon ang masasabi lang po natin dito, talagang malaking tulong din po talaga ang Team Kalingap. Dahil dito nga po, naghahanap na po sila ng tatayuan po ng bahay, yung lupang gagamitin. Bagamat siyempre, yung place parang hindi masyadong gusto po ni Beyonce dahil kinoconsider niya rin po yung kanilang negosyo. So wala naman po masama po doon. So sana lang po makahanap sila ng mas magandang lugar. So abangan po natin siguro yan sa mga susunod na episode bago po mag-start yung pabahay po ni Beyonce. Tapos nga pala, maraming salamat din po sa mga sumusuporta po kina Beyonce dito po sa mga vlog ni Kalingap Rob sa kanila. Dahil kahit pa paano ho, medyo lumalakas-lakas na rin po yung views. Kamukha nito, itong reaction video yung ginagawa po natin, nasa 500,000 views na rin po yan more or less. Kaya masabi natin, congratulations po sa Team EDC at saka po siyempre kay Kalingap Rob. So muli po, ito po si Kuya July, pansamantalang magpapaalam po muna. Ako po isa sa pusong nagpapasalamat sa lahat ng viewers na nanonood po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, at saka po dun sa masisipag mag-share, at saka nagla-like, at saka hindi nag-skip po ng ads. Maraming salamat po sa inyo. Tapos gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsor sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang, at saka po ni Kalingap Rob. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sabang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!